Guys, welcome dito sa The Sun Charo. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. This is a general and a collective reading. Your energy at this time. I can read my mind and I know my story. I see what I'm going through, yeah. It's an uphill climb, and I'm feeling sorry, but I know it will come to me, yeah. So I don't surrender, cause you can win, cause I can win, and they say, come fortune, when I want it the most, there's no easy way out, when I'm ready to go, and if my heart lessens I don't give up on my fate. Fortune comes to me, I believe it, and that's the way it is. Your energy at this time. The Hermit. Son of Wands. Oh my gosh. Parang ang bigat-bigat ng iyong dinadala. There's baggage. Ano tong dala-dala mo? Ano tong parang nagpapaisip sa'yo ng malalim negativity? Influences. Hindi. Influences of others. Hindi. Ano yan? Problema. 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 Problema sa pera. Two of Swords in reverse. Hindi naman clouded yung isipan mo. You're not confused. You're not unsure. You're not stuck. Pero may iniisip ka talaga, nag-introspect ka dahil may problema ka. May iniisip mo problema. Para bang ina-isolate mo yung sarili mo, napapaisip ka ng malalim dahil may problema ka. No? So, ano pa? Pang energy mo ngayon. Klaro sa'yo na may problema ka. Kasi may Two of Swords in reverse. Ayan, and the Empress. You are attractive, good-looking, nasa'yo ng lahat. You attract attention. And also, you attract haters. And invade. An evil eye. Pagka ganyan. From others. There are a lot of people that are opposite sex na ma-attract sa'yo pagka ganyan. Oh. Parang napaka-strong yung Venus. Ano to strong yung Venus sa'yo? Ito yung nauna eh. Hindi. Ano yung strong sa'yo? Hindi naman daw strong yung Venus sa'yo. All planets. Hindi. Jupiter. No. Hindi dahil sa strong yung planet sa'yo. Hindi. Ganun talagang personality mo. That is the real you. The true you. The real you. No. That is not the real you. Kung ano ka ngayon, that is not the real you. Pero parang may influences na yan ng mga environment mo, yung kung ano ka ngayon. Kaya that is not the real you. No. Ano ibig sabihin nun? Kasi may pagka-cold ka ngayon. Kasi may pagka-cold ka daw ngayon. Kaya that is not the real you. Kasi yung totoong ikaw ay empathetic. Right? Hindi naman. Dahil ang totoong ikaw ay may emosyon. May nakakaramdam ng love. Ganon. Yes. Message for you ng guides ko.
Ay. Winter, the answer to your prayers and affirmations are fully realized in the winter months. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Naka-recover ka na sa ano eh. Sa ex mo. Sa past person mo. Hindi ka na nasasaktan. Cold ka kasi. But that is not a real you na parang walang feelings or yung hindi nakaramdam ng pagmamahal kasi cold and emotional. The real you, yung totoong ikaw nakakaramdam ng love. Siguro na online, epekto lang yan ng pagre-recover mo, ng pag-move on mo. Kaya naging cold ka and emotional. And dahil sa mga pinagdaanan mo sa buhay. Towards sa past person mo, towards someone, sarap pa. Ang inyong body mo energy yun. Masculine and feminine. You are brave, fiery, strong, yung personality, full of strength, stamina, balance of feminine, masculine, both ay meron ka masculine and feminine balance, no? You are courageous din, makikita sa mata mo kung gaano ka courageous. And ano pa? And positive with the color gold and yellow. Balance ka. Ayun, balance talaga. Feminine, masculine, balance. Buo ka. You're whole, complete, and balanced. Justified, fair. And mayroong mga gustong mag-tempt sa'yo ng wealth, material. And yung mga luho, yung mga kasiyahan like sugal, wealth, material, mga ganyan. Ano pa, pero mukhang hindi mo naman tinatanggap or hindi mo natatanggap. May offer sa'yo ang evil forces ng wealth. Wealth, meron ngayon. Wealth, because meron kang mission. Dahil may mission ka. So, idadaan nila sa wealth. Dahil kung harapan ka ngayon, gano'n, or hindi gano'n kabundante yung buhay mo, yan ang isang way nila eh. Yan yung pwedeng itempt ka nila sa gano'n. No? Through that. Siyempre, mahalaga ang pera, guys. Lalo sa panahon ngayon, mahal ang bilihin. Yan ang naisipan nilang paraan para ma-tempt ka, para sa kanila kaaanib. Para sa kanila kaaanib. Oh. Para hindi mo ipagpatuloy yung mission mo. Para maging baluktot ka. Ganun. Sa panahon ngayon, madami baluktot. Naobserba ko kahit sa comment section dun sa Facebook. Dun kay Nanay Ging, napanood ko yun. Ang daming baluktot dun na nagko-comment na kanina napanood ko. Yung video niya sa shorts lang ata. Na sabi niya, yung gumagawa ka ng masama tapos pag pinalagan ka, ano daw yun? Ako na ngayon ang masama. Parang gano'n. Parang gano'n eh. Hindi ko naman. Totoo naman siya eh. Dapat wag mang una. Hindi porket nakaramdam ng inggit, insecurities. Lalo inggit na yan, hindi dapat mang-bash, no? Hindi porket nakaramdam ng inggit, insecurities, ay mang-bash na. Hindi dapat ganun. Wag mang-bash, wag mang una-una. Kumbaga, we have to respect others.
O baka may gumawa sa kanya na hindi maganda. Natural, magalit ang tao. Oh. Tapos pag nagalit siya, kagaya din dito sa akin, pag nagalit ako na binabash ako, masama pa ako ngayon. Ako pa yung masama. Ako pa ngayon yung grabe baluktot yung mga utak ng mga ganun tao. Yung mga ganun tao, baluktot sila. Yun ang mga baluktot mag-isip. Ganun ang mga baluktot. Na sila namang una, tapos pag nagalit ka kasi nunaan ka ng kasamaan, o niritar ka, sinalbahi ka, ay natural magalit ka. Ngayon pag nagalit ka, ikaw na yung palabasin na masama. Ikaw na ngayon ang magmukhang masama. Ikaw na ngayon ang ang sabihin nilang masama. O diba? Napaka-manipulative. Those people are manipulative at baluktot. Yun ang mga evil na mga tao kasi manipulative. Madami akong alam na ganyan. Yan ang mga pangit na ugali para sa akin. It's injustice yung kanilang ginagawa. Kaya dapat wag mauna. So ano pa? Dapat mong malaman. The world. May nag-end. May natapos, may nag-complete. May nakumpleto. Sa ano to? Saan yan yung nakatapos na yan? 3 of Wands. Yung pag-aantay. Yung pag-wait mo. Yun na natapos. Bakit? Ano ang next na mangyayari niya? Kung ano man yung inaantay mo, natapos na yan. Victory na. Magtatagumpay na kasi yan. Kumbaga, success and victory na. Triumph. Yan ang mga mangyayari. Kasi parang there's delays, hurdles, gano'n naman nangyari ba sa buhay mo? Problems, mga gano'n, na problema ka dun sa taso. Dito, saan ba yan? Ito. Ano magiging buhay mo na? Alam niyo guys, yung mga thoughts and emotion na yung pagiging greedy, no, sometimes, lalo pag immature pa, ay umiiral yung gano'n na parang hindi mo pa naintindihan, lalo pag immature ka pa. Yung mga taong immature na hindi nila naintindihan yung parang hindi nga sa kanila klaro na mali yun, no, mali yung maging greedy na kung ano yung kapwa mo, kamkamin mo, kunin mo, na hindi naman meant para sa'yo, na hindi naman binigay para sa'yo, hindi naman talaga para sa'yo. Yung pilit mong kunin yung sa iba, gagawa ka ng scheme, deceit, evil para na makuha. No, kunwari yung mukha ng iba. Tapos pag hindi niya nakuha, gagawa niya ng witchcraft para maruwan yung mukha ng iba. Napaka-injustice nun guys. O kaya ay yung kayamanan ng iba. Dahil hindi siya magkaroon ng kayamanan na mayroon yung iba o pinaghirapan ng iba o pera man, ay gagawa niya ng witchcraft or scheme and deceit, no? Pwedeng sa negosyo, gagawa niya ng scheme, deceit, no? Panira, pwedeng ganon. Para lang maruwin yung hanap buhay ng isa para mawala sa kanya kasi wala siya. Masama yun, no? Ngayon, pag nagalit yung ginawa ng scheme at kasamaan, natural lang yun na magalit siya kasi ginawa siya ng kasamaan. Dahil ang pinagmula nun, inggit Inggit, insecurities, pagiging gahaman ng isang tao na gumawa ng scheme and deceit or witchcraft para i-harm yung kung anong meron yung isang tao. Hindi ngayon ang masama dun, ang nagalit. Inunahan siya, ginawa siya ng masama, injustice. Pero pag mga immature, hindi pa nila lubusang naintindihan, no? Na mali yun, yung manguna ka, yung mangharm ka dahil lang sa naramdaman na inggit at pagiging gahaman. Oh. Kaya nga, mahalaga yung maging mature, mag-isip na alam mo yung tama sa mali, di ba? Para hindi nagiging baluktot. Ito dahil natapos. Pinadali ito, there's delay, no?
na mangyari na itong victory, success, mag-triumph ka, mag-succeed, na victorious ka na. Yan ang umpisan. Ano yung magiging buhay mo? Stork, magkakaanak ka, magka-baby ko, si Queen of Hearts. Full of love. Puno ng pagmamahal from your children or sa magiging anak mo. Puno ka ng pagmamahal towards your family, your children, your child, ganun. Towards your partner, na maging mapagmahal sa yung partner mo o maging partner mo, ganun. Ma-attach sa'yo, emotional sa'yo, no? Makabuo kayo ng baby, mga ganun. So, ano pa ang magiging buhay mo niya, no? With the 6 of Wands na matagumpay na daw, ano yan? Ito guys, clouds. Na ma-vanish na tong, mga evil forces, para mademonyo, evil spirits, mga kampo ng kadiliman, mga ganyan, no? Na protected ka na ng light from the darkness, from evil forces. At ano pa, hindi na sila makapang-atake sa'yo. Ayan crossroads na, ayan guys, na maliwanag na yung path mong dadaanan, hindi na madilim. At yayaman ka na dyan, no? Kaya magtaka kayo kung bakit kayo nahirapan sa buhay. Merong mga demonyo yan. Kung bakit ang hirap. Experience ko din yan. Pero, minsan kasi, lang talaga yung mga pagsubok. Minsan kasi mga yan lalo kung may mission ka. May mission ka daw Kaya dumadaan ka sa preparation yan. Sa divine plan. Dumaan ka ba sa divine plan? Ganon yun. That's why, may mga nawala sa'yo na pinanghinayangan mo. Kasi dumaan ka sa divine plan. Ganun yung may mga nawala sa'yo. Dumadaan ka sa parang tunnel niyan. As in, talagang subukin ka. Depende naman sa mission yun Pag malaking mission, matindi din talagang training. Parang ganun ba? O, kung ano man yung, depende kasi yan sa mission guys And it's spiritual mission of course. No? Sa God galing yan, yung mga mission So, ayan. Crossroads. I know, maliwanag na, wala nang mga pang-atake dyan ng mga devils, demons, fallen angels, mga entities at mga kampo ng kadiliman, mga witches, mga ganyan. Wala na. Kasi maliwanag na yan. Kung merong mga titirada sa'yo ng mga witchcraft, malusaw lang kasi maliwanag Hindi kakayanin ng powers ng demonyo o mga demonic powers, no? Kasi malulusaw lang yung kanilang mga sinesend sa'yo. Kasi maliwanag na to. Hindi makakarating sa'yo kasi malulusaw. O kaya yung masiset back pa sa kanila. Yung mga curse nila at mga barang kulang kung ayaw kanilang tigilan. Masiset back pa daw sa kanila yan. So ano pa? Balik sa kanila. So ano pa ang goals mo and dreams na matutupad na mangyayari. Yung hindi ka na matingga. Hindi, or maybe yung person mo hindi na kalmado lang, na relax na walang ginagawa. Ano to? What's with the temperance in reverse? Na mag-interesado na yung person mo na mag-take ng action. Na i-pursue ka. Na maging klaro na isipan niya na dalhin ka niya. Nadalhin ka niya, may pagdadalhan siya sa'yo. Saan? Sa lugar nila. Upright ba to? Sa lugar nila yan guys. Dadalhin ka daw sa lugar nila. Sa lugar nila to. Para bang iba yung mundo nila, iba yung lugar nila. Iba yung kanilang lugar sa inyong lugar. Ng person mo na yan. Parang tago yung lugar ng person mo. Iba tong lugar ng person mo, tago. Parang tago. Ano ba yung person mo na yan? Tao ba yan?
Tao naman yan siya, pero may lugar sila na tago. Tago yung lugar nila. Tago daw yan. Parang secluded place. Meron yung the tower dito na parang yung tago na lugar. Parang yung katulad nung sa Hansel and Gretel. Parang ganon. Ay, hindi pala Hansel and Gretel. At Hansel and Gretel. Yung sa fairy tale na tinago siya ng witch dun sa tower na minsan may pagkamakalimutin ako, guys. Epekto din nga kasi ng baon ko minsan eh. Pagka pampaklaro ng isipan. Klaro ba isip ko? Pag minsan ay makalimutin. Rapunzel. Ayan. Dun sa Rapunzel ba? Rapunzel. Rapunzel. Yan. Yung lugar na tinaguan sa kanya ng witch. Parang ganun yung lugar na secluded. Ganun ba yun? Hindi naman ganun. Basta tago tong lugar na to. Oh. Pero may mga nakatira doon. Madami nakatira doon sa tago na lugar. Yan. Baka parang ano siya ba? Madami naman. 50-50 lang. 50-50. 50-50. No, 50-50. Hindi ganun kadami yan pagka ganyan. Parang mga, saan yan? Bandang bundok? Mga ganun. Bandang bundok. Kasi yun ang mga, hindi bandang bundok. Basta tago siya na lugar. Doon kanya dadalhin. Doon na kayo titira. Tao to, hindi to elemento yung person mo. The star. Mamumuhay ka doon ng positive. Positive yung mind mo. Inspired. May inspire ka kasi kasama yung person mo. Oo. Kasi kasama mo yung person mo. Maybe that person is one of your option, no? Kung kayo lumabas yung 7 of Cups. Oh. You will enjoy life. You will live life to the fullest. Pagka ganyan. Balance lang. Pero, na inspire ka and positive yung buhay mo dun. Masaya ka. Yung mga tao ba dun na nakatira sa lugar ng person mo na yan, may respeto sa isa't isa. Ano ba to? Upright ba to? Palang pa. Yeah, meron daw. Merong respeto sila sa isa't isa. Dito lang naman, alam niyo yung may mga tao kasi lalo na yung mga lumaki sa environment na ang gusto yung makipagtaas-taasan, ganyan. May ganung environment eh. Kasi naobserbahan ko yun na parang hinahangaan nila yung yung tao na bastos. Yung tao na kasi yun ang na-adapt ko dito, guys. Kasi madami na kasi addict dito. Kaya gano'n. Kaya natuto na ako na dati kasi mature pa naman ako eh. Na maka-adapt sa kanilang nakasanayan dito na. The more na yung nagdo-dominate ka, gano'n. The more na yun, the more na alam mo yung hindi ka magpakumbaba. The more na i-respect ka nila. The more na mataas yung tingin nila sa'yo. Pero pag, alam mo yung tinatrato mo silang marespeto at fair, ay idodominate ka nila. Ganon dito, obserbahan ko dito. Dati pa yan.
Pero God changed me kasi dahil may mission nga ako. Hindi ako pwede maging kasi natutunan ko din yun na yung maka-adapt sa kanilang ano dito. Kasi galing talaga sa Iloilo. Kasi dahil sa negosyo ko din. Kasi kung hindi ako maging strong, no, yung personality ko, lalansihan nila ako sa negosyo ko. Eh, hindi nila ako babayaran. Tarantaduhin na lang nila ako, ganun. Yan ang naano ko dito. Alam mo yung hindi ka nila respeto pag maayos yung, alam niyo yung, mahina ka, ganun. So, ganun dito eh. Ewan ko sa lugar ninyo, kung ano. Maganda yung place na may respeto sa isa't isa sana, ano, ganun. Depende sa lugar yan. So, ganun yung naano ko dito, sa lugar dito. Pero God changed me. Yung view ko sa buhay na hindi dapat ganun. Hindi ako dapat yung gagaya sa kanila. Kasi dahil, ay talamak kasi drugs dito guys. Kaya ganyan yung mga utak ng ibang tao ng marami dito. Pero asawa ko hindi naman gumagamit. Kami hindi ko. Kami dun sa Iloilo, walang gumagamit sa pamilya namin dun. Yung mga drugs na yan. Talagang nakakasira ng ulo yan. Dito lang talaga sa Binangunan, tsaka dito sa mga isda. Grabe yung drugs talaga. Di ba nakakasira ng ulo yan, yung drugs? Kahit doktor pa sabihin, di ba? Nakakaano yan eh. Tapos, baliktarin nila na si daw ay baliw, no? Kahit hindi na drugs. Kahit hindi naman baliw. Samantalang sila yung baliw dahil sira na yung ulo nila sa drugs. Parang pinag-iisip na kaya daw sila nagda-drugs kasi para tatalino sila. Kasi kung gaano baluktot na paniniwala yan. Para maliksi daw sila. Para gising daw palagi ang utak nila. Isipin yun. Napaka-bopuls. Crook ba? Crook. Wala talaga pahita dyan sa drugs na yan. Guys, kundi ikakasira lang ng utak, ng isip. Hindi naman masarap na pagkain yan. Kahit yung whiskey nga hindi naman masarap yan. Pangit ka ng lasa. Yung beer lang na masarap pa. Pero hindi naman gano'n nakakalasing yung beer. Diba? So yung mga Red Horse. Kahit pa minsan-minsan lang. Pero yung mga whiskey, parang ang pangit. Tinikman ko yun eh. Kunti lang. Kasi nag-try din ako kasi yung lolo ko pala inom yan. Kung tinikman ko kung masarap ba, ay pangit naman ang lasa. Ewan ko ba kung bakit gustong-gusto nila yung mga ganun. No? Yan ang mga inaano ng devil guys, na demonyo. Yan yung mga luho, yung mga hindi naman talaga nakaka-enjoy yan. No? Parang temptations ng mga devil yan, like drugs, yung mga ganyan. No? Na nagkakaroon ng addiction kagaya sa pag-inom ng whiskey, alak na hapon-hapon na lang, 'di ba? Na-addict na sa alak, 'di ba? Mga ganon. O sa drugs man, kung drugs man 'yan, no. Doon sa amin sa Iloilo, alak lang talaga. 'Yun talaga yung nila doon. Pero yung drugs ay hindi naman sa amin doon, walang magda-drugs doon sa amin. Kahit sa sitio namin, walang ganun doon kasi matino, ayaw nila ng mga ganun. Alam nilang makakasira ng ulo yun. At saka makasira ng buhay. At yun lang talaga, alak lang talaga sila, alak. Ganun. Pero addiction pa rin yun guys, meron pa rin demonyo yan. No? Na nag-pupush sa isang tao para uminom ng uminom. Ganon din yung sigarilyo kasi nakakasama din yun eh. Hindi naman masarap yan. Addiction din yan. Meron din yung demonyo. Manigarilyo ka na manigarilyo. Kaya asawa ko sinasabihan ko, huwag ka na manigarilyo. Sabi ko, tumigil ka na sa panigarilyo. Hindi talaga siya matigil guys. Sabi ko, pag namatay ka, ay mag-asawa ako ulit. Tinatakot ko lang. Tinatakot ko nga eh. Wala naman siyang pakialam. Kaya inuubo-ubo.
Kaya nagkakatrangkaso palagi kasi si panigarilyo. Siya sa trabaho niya kasi nakakaano. Yung alikabok. Hindi niya matigil kasi may demonyo yan eh. Sumusulsul guys. Pag mga addictions na yan, hindi nila matigil-tigil. May demonyo yan na sumusulsul. Isa nga, tinatry kong tanggalan ng demonyo. Wala sila demonyo, sabi ko. Kasi, pero mabait naman siya. Yun lang talaga. Sigarilyo lang talaga. Yung problema sa kanya. Kasi, nasanay na siya. Nasanay na siya panigarilyo. Mas worse ang drugs talaga, no? Sa lahat ng mga addictions, worse ang drugs kasi maliban sa masira yung ulo nila, no? Kung sige sila ng sige ka, drugs ng drugs, masira yung buhay nila, gagawa pa sila naman kung ano-ano na because of the effect of drugs. Yun. Kagaya ng mga, di ba, iba-iba naman yung drugs, may shabu, may kung ano-ano pa. Kasi yung mga sige ka, take ng mga ganyan, sige ka, gamit ng mga ganyan, yun na yung mga baluktot guys. Baluktot talaga guys yung mga yan, never na maging matuwid yan, yung kanilang ano, kahit panindigan pa nila yan na tama yung ginagawa nila. Kahit saang anggulo tingnan, hindi talaga yan tama. So ayan. Para bang coke. May cocaine daw yung coke na yan. Ewan ko, sabi. Meron daw yan, kaya nakaka-addict uminom ng coke. Ganun pala yun. Ako, sa coke. Pati yung cobra. Siguro dahil sa cocaine yan, kaya nakaka-addict siya. Hanap-hanapin mo inumin. Once na tikman mo kasi daw yan, yung drugs sabi nila. Kaya huwag tumikim ng drugs, no? Yung mga hindi pa nakatikim ng drugs. Huwag kayo tumikim ng drugs kasi ulit-ulitin nyo daw yan. Kasi meron yung ano eh, yung cocaine, meron yung ano, yung drugs ha. Meron, basta ulit-ulitin mo daw yan, ma-addict ka daw. Pag once na tinikman mo yan, tinry mo. Hanap-hanapin mo daw yan. Parang coke. Sinong na-addict sa coke? Kaya huwag kayong tumikim. Kasi once na napasubo na kayo, mahirap na daw yan. Tigilan ba? Kaya huwag dapat mag-try kung alam nyo na makakasama sa inyo. Kahit may magyaya pa sa inyo na 100 o million katao. Huwag, di ba? Kasi kakapamak nyo lang din. So ano pa? Pero pwede yan matigil pag talagang determined yung isang tao. Yung may disiplina sa sarili. Pag willing talaga siya na itigil niya. Diba? Isipin niya lang na makakasama sa health niya, sa utak niya, sa buhay niya. O, diba? Dami apektado utak niya, buhay niya, katawan niya, cells niya, buhay niya, future niya, diba? O, yun lang isipin niya. Yung mahalin yung sarili niya. Wala kasi silang self-love. Kaya niruruin nila yung sarili nila. Hanggang sa matindi na epekto sa kanila pati iba. Naging destructive na sila. Harmful. Yan. Dahil sa epekto ng droga. Kawala ng self-love yun. Yung mga gumagamit ng mga ganun. Kasi if you love yourself, hindi ka gagamit ng mga ganyan. Hindi mo papasukin yung ganyan. Hindi ka magte-take ng ganyan kasi ikakasira ng ulo mo. Ikaka-harm ng buhay mo. Ikakasira ng buhay mo. It's bad for your health, diba? So, ganun. So, yan guys. Ano pa? Tungkol dito sa person na to na judgment na magdadala sa iyo sa lugar nila. Na secluded, tago yung lugar nila. 8 of Wands, upright ba yan? Yung 8 of Wands. In reverse. 8 of Wands in reverse. Nag-hold back na mag-message.
na mag-take ng action. Ganyan yung energy niya ngayon. Siguro may influences, baka may nagsusulsol, o kaya nag-hold back na mag-message o kontakin ka, pero may balak na siyang kunin ka at dalhin ka. Tama. May balak na siyang kunin ka at dalhin ka na gusto niyang tumakas. Saan niya gustong tumakas? Sa pamilya niya. Hindi. Sa mga nagre-restrict sa kanya, hindi niya pamilya. Sa mga nagre-restrict sa kanya, yes, sa mga nagre-restrict sa kanya. Sa mga sumusulsul sa kanya, sa mga nagmamanipula sa kanya. Hindi yun manipulation. Sa mga gumagawa ng deceit sa kanya. Sa mga nagre-restrict sa kanya, sa mga gumagawa ng deceit sa kanya para wala siyang gagawin, para patulong-tulugan niya lang, para hindi siya mag-take na action. No? Gusto niya tumakas, makakatakas yan. Sa mga gumagawa para nag-deceit sa kanya, yung pamilya niya hindi naman siguro against yan sa inyong dalawa. Kasi alam ng family niya na maging masaya itong person mo pagkasama ka na niya. May gumagawa kasi ng deceit eh. Tao ba yung gumagawa niya ng deceit sa person mo na yan na nagbabalak na dalhin ka? Tao. Mga tao. Tao na gusto nilang paiwasin yung person mo sa'yo. Ginagawa na ng skin deceit para ma-restrict itong person mo, para walang gagawin na action towards you kasi umiiral yung inggit nila. Yan ang mga, yes, yan ba yung mga tao na yan? Tatapon niya sila sa impyerno? Kasi deceitful yung mga yan. Magician sila, oo. Magician, mga mangkukulam. Or worse, sa abyss pa sila itatapon. Mga magician, sa abyss pa sila itatapon. Kasi, ba't buhay ng ibang pakialaman nila? Ngayon, pag nagalit ka, at dahil sa sinabi ko, ako pa ngayon na masama, na sinabi ko na mapunta sila sa impyerno dahil sa ginagawa nila, talagang yan naman napupunta sa impyerno. Dahil lang sa inggit nila, gusto nang pigilan yung mangyari sa inyo na person mo na you will be together. Of course, rarason yan sila ng mabaluktot na lang rason. Na wala talaga silang karapatan na mangialam sa buhay mo at sa buhay ng person mo. Personal mong buhay yan. Wala silang karapatan mangialam sa buhay mo at sa buhay ng person mo. Hindi sila pamilya ng person mo, hindi mo sila pamilya. Out sila sa buhay mo. Gusto lang nila ma-intrude sa buhay mo. Gusto nila ng power and control over your life. Mga magician, mga mangkukulam, witches. Hindi mangkukulam, mga witches. Ibang klase ng witches to. Mga witches sila, pero hindi mangkukulam. Pwedeng ginagamitan nila ng palipadahangin, bulong sa picture, pangalan, orasyon, mga ganyan, no? Na witchcraft o kung ano pa, nagsusumon, mga ganyan, ng kanilang mga alaga, no? o kung ano man yung ginagawa nila. Hindi lang sa impyerno kundi sa abyss sila ilalagay. Dahil yung ginagawa nila, hindi talaga makatwiran yan. So see? Pero, you will be together yan. Madadala ka yan sa lugar nila. May balak na yan eh. Matutupad ang wish mo. O ang wish ng person mo man kung na mawala na din yung pagdurusa, yung nasasaktan yung person mo, ikaw, or both of you, ganon. Na makarecover yung person mo sa ginagawa nilang parang naging emotional yung person mo dyan dahil ano yan, influence ng ginagawa nilang mga witchcraft eh. 9 of Pentacles. Maging confident and maging stable yung person mo. Yung may tiwala siya sa sarili niya na kontakin ka, na babalik siya sa'yo. Pinatinggan nila yan and sabihin sa'yo kung gaano siya ka-emotional sa'yo, kung gaano kanya kamahal, ganyan, na ikaw ang napili niya. So kung may mga option man siya, ikaw talaga ang gusto niya mapangasawa, ganun. O wala siyang ibang gusto kundi ikaw lang, kasi in the first month to, o na what's with the devil in reverse here?
Two of Wands. Matatalo niyo itong devil. Sinin daw siya ng devil? Hindi yung devil yung sinend sa kanya. Elemento. Elemento yung sinend sa kanya. Ano yan? Red coral. Para hindi mapakailaman ng elemento. Kung hindi lang toxic yan, nilagay ko na yan sa katawan ko eh. Yung red coral. Kaso ng toxic yan eh. Alam mo yung toxic? Lason. May poison kasi yan. Kasi organic kasi yan eh. Kaya, yan ang isang panguntar sa elemento guys. Red coral. Yun lang. Kahit isuot niya lang yun. Huwag niya na ibaon. Suot niya lang. Bracelet. Hindi ka naman pakialaman ng elemento noon. O kahit sing-sing. Basta yung nakadikit sa katawan. Bracelet. Pwede na yun. Yung merong pula na parang beads. Basta totoo siyang red coral. Oh, yun ang lagay niya para hindi na siya mapakailaman ng elemento. Meron na spirito at material. Ano ba yung tinatawag nilang material na sinesent nila? Ginagamit nila na material na. Mga fallen angels. Ganon. Kasi pag material, parang may katawan. Fallen angels. Yun daw mahirap na tanggalin yung mga fallen angels daw. Yan, fallen angels. Material. Pero pag spirito lang, yun ay yung mga kaluluwa ng mga Nephilim, mga spirits, mga gano'n, kahit anong spirits. Yun pala yun. Ayan guys. Iba yung elemento. Elemento ay maring kaibigan nila yan, yung elemento. Pinakaibigan nila para gamitin nila. Again, sa mga taong gusto nilang hadlangan, pigilan, pistihin, i-harm. Ginagamit din sila ng mga taong maitim ang budhi. Para mang-harm. Kasi tingin nila may karapatan sila na pigilan kayo ng person mo, pero sa abyss sila mapupunta. So, ayan. Ano pa ang next move ng person mo towards you? Makipag-usap na yan sa'yo kasi in reverse yan yun. Magte-take ng a leap of faith yan siya. May offer. Stable offer. Magte-take ng action. Matatanggal din sa kanya yung pagiging defensive niya, yung fear niya, mga ganyan. May pagiging guarded niya, wala na yun sa kanya. Magtatagumpayan siya. So, yan. So, ito na lamang guys for collective reading.